Good morning, mga kamingming, mga kadogo. Mr. Dogo Style TV po. Isang magandang maulang araw sa atin lahat. Di ba? So, meron po tayong bagyo. Mag-ingat po tayo doon sa lugar na lagi pong binabaha. Mag-ingat po tayo dyan. Huwag po tayo maglalabas dahil marami pong makukuhang bacteria or viruses dyan sa mga flood na yan. Especially yung mga dumi ng pusa and lalo na yung dumi ng daga. Okay po, nagre-remind lang po si Mr. Dogo. So, ang talaga pong topic natin ay galing po kay Miss Grace Baltease ng Baysa, Quezon City. So, ang tanong niya po sa akin, ito na honestly, medyo na-miss ko yung mga gantong topic dahil alam naman po natin lahat, wala na akong dam, no? Hindi na ako nagpapaanak. So, ang kanya pong tinanong sa akin, paano daw po ang gagawin ng isang breeder or kagaya na nagsisimula palang breeder, unang anak at manganganak pa lang yung kanyang Pomeranian. Ano daw po ang gagawin para iwas po sa kuna ng kanyang alagang aso, especially yung dam? Medyo malalim po yun, no? Pero ito po ulit, isasagot ko dahil po sa aking experience at kaalaman for almost 10 years. So, nakita naman natin, ang dami ko na rin pinagdaanan sa pag-breed noon. Na may nakunan na rin ako once lang, sa 10 years ko ngayon, isang beses lang ako nakunan. So, dahil sa kunan na yun, I learned from my own mistakes. So, doon ako kumuha ng idea, bakit naging ganon? Naging pabaya ako eh. Okay? So, yun ma'am, Miss Grace, bata pa to si Miss Grace, nasa 17 anyos pa lang siya. So, yan, friend na kami sa Facebook ma'am. So, yun. Kaya na nasabi ko, ang unang-unang reason kung bakit nakukunan ng ating alaga. Dati na-topic ko na to, no? Pero mas iaano natin, mas i-conceptualize natin, mas gagandahan po natin ang paliwanag. Una pong reason kung bakit po nakukunan ng alaga nating dam. Unang-una po, tayo na owner, kapabayaan. Yun po, isa po yun. Bakit ko po nasabing kapabayaan? Alam naman natin magbubuntis. Bakit di natin alaga maayos? Alam natin for developmental ng kanyang pagbubuntis, hindi natin nabibigyan ng vitamins. Okay? Yun. Pangalawang reason, kailangan po natin na gastusan po natin ang alaga natin. Dahil hindi naman pwede na buntis-buntis lang. Na? So, kailangan alagaan natin sa vitamins. Hindi lang dahil sa magbubuntis siya, kung di dapat lagi nating bibigyan ng regular vitamins. From puppy, talagang dapat may regular vitamins yan. Ang purpose po ng vitamins, palakasin po ang katawan. Pag malakas ang katawan ng isang puppy at naging adult na siya at naging future dam na siya or naging dam na siya mismo, malakas na po ang katawan niya. Dahil nga po, nagbabitamins na siya. So, ang vitamins kasi is ano yan, maintenance. So, yung mga, di ba, vitamins food supplement, yung mga kulang sa katawan, supplement siya para mag-act dun sa kailangan ng katawan natin na vitamina. So, kailangan alaga po sa vitamins. Okay? Gaya po sa nasabi ko noon, yung mga previous vlog ko sa ganitong topic din po, mahalaga po yung hindi pa po siya nag-heat, binibigyan po talaga natin ng vitamins para po sa pampalakas ng katawan, pampaganang kumain, at para sa immune system. Okay? Ito rin po sinabi ko noon. 1 month before po, bago ko siya pa-stud, naka-deworm yan. Naka-ready yan. So, yung vaccine, naka-vaccine yan. So, 1 month na process na yon, vitamins na po natin na regular. Hindi po pwedeng paunti-unti, hindi pwedeng palaktaw-laktaw. Dahil alam naman po natin kung kailan siya mag-hit. Kapag hit po, stud na yan. Ayan na. Pagdating sa stud, magbibilang po ako ng 15 days or mismong stud session niya, nagbibigay na po ako ng vitamins para po sa pagbubuntis. Bakit po pagbubuntis na hindi pa nga nabubuntis, stud pa lang? Pine-prepare ko lang yung katawan ng dam ko. Meron na siyang yung vitamins din kasi yun kung bakit nagiging magatas ang dam dahil may vitamins sa katawan. So, inuunahan ko na para pag nagde-develop na yung puppy niya, yung katawan na rin is naka-ready na para magkaroon ng maraming gatas. Lumakas ang katawan. Kaya binibigyan ko na po siya ng mga ganun supplement. Kagaya ng Puppy OB, Vitamin Pro,
Yan po yun. Para po yan sa pagbubuntis. Pamparami po yan ng gatas. At iba pa po yung binibigyan ko siya ng herbal. Ano po yung herbal na ginagamit ko? Minsan po nagluluto kami ng sabaw, yung may kasamang malunggay. Or mismo, concentrate syrup ng malunggay. Yung pinakulo ang dahon. Pino-force feed ko po yan through sirens. So yun. Bago siya mga nakapuli, prepare na yung katawan niya para paglabas ng mga papi, ang lakas ng katawan ng dam, pati yung papi po, malakas po ang katawan niya. Nagbibigay din po ako ng calcium sa kanila. Sa dam po, importante kasi yung yung papel ng dam kasi dapat malakas na malakas ang katawan niya. Naka-ready siya dun sa panganganak niya para yung mga papi na nagde-develop sa katawan niya or nagde-develop, pati yung katawan ng mga papi, paglabas nila is healthy. Kaya napaka-importante yung vitamins, ma'am. Okay? Yung una sinabi ko dahil nasa atin din, dahil kapabayaan, hindi natin ginagawa yung mga yun. Gusto lang natin pagbuntis, mahina ang katawan. Mostly mahina ang katawan ng mga papi pag ganun, even yung dam. Kasi kailangan malakas ang katawan ng dam, pati ang sire. Observe natin yun, yung gagamitin natin sire, kailangan malakas din ang katawan. Yung dam natin, pero kailangan malakas ang katawan para pag nanganak, maganda ang kalalabasan ng mga papi. Puro healthy. Okay? Dapat po, naka-deworm ha, bago tayo mag-install. Naka-prepare na siya. Yun ang mga kailangan dyan, vitamins lang po. Ngayon, yung sa tanong, paano may iwasan na makukunan ng ating dam? Marami pong way. Unang-una, kung talagang ikaw ay breeder, at alam mong magaslaw yung dam, maharot, matalon, ikulong na po natin. Kasi delikado po talaga, kahit itanong natin sa mga experienced breeder, na talon ng talon yung dam natin, na lumalaki na yun siya, talon ng talon. Nakukunan. Parang sa tao yan, hindi sila pwede magtatalon, magbababa ng hanggang. So yung iba talaga, kinukulong na lang muna. Kasi yun yung process. Hindi naman porkit kinulong natin ng developing stage ng dam, masyado natin silang inaapi. Hindi. Kasi kailangan natin maging safe sila. Dahil once na makunan yan, sila rin ang kawawa. Kaya iba talaga kinukulong. Ako po, nagkukulong ako pag alam kong nakapaistad na, nagkukulong ako, or nakatali lang yung alaga ko. Malaki yung space ko, di ba? Yun. Kasi, yung ibang aso ko noon is matatalon, madamba. So, kailangan na compact lang yung lugar nila, di sila makakilos, di sila makatalon, di sila makaharot, di sila makatakbo, hanggang sa lumaki ang tiyan at makapag-deliver ng maayos na papi. Importante yan, mama. Kailangan na hindi makakagalaw or makakapagharot ang dam natin na nagde-develop na mabuntis. Importante yun. Mas maganda, ikulong na lang natin. Kung tayo ay walang tiwala sa aso. Dahil ang aso, di ba, pag nakita tayo, magtatapalin yan. Ako, delikado yun. Lalo na kung yung inyong dam first timer, hindi pa natin alam kung paano siya maging dam. No? Hindi pa natin alam kung gaano siya kalakas. Kung gaano kahusay ang resistensya niya para maging dam. Maging nanay, the future. Kaya, ingat tayo. Kailangan natin ikulong para hindi siya makunan. Yun po napaka-importante po nun. So yun, Ma'am Miss Grace, I hope may natutunan ka sa aking explanation. Yan, medyo ginanda natin ang explanation. Simpleng-simple lang po. Yung mga sinabi ko, sundin nyo, napakalaking tulong po. And of course, kung tayo ay may pera at may budget, ipacheck natin sa pet. Kung wala naman, yun lang yung usual na ginagawa namin mga breeder. Kami mismo ang nag-observe para ingatan ng ating dam or future dam. Para pag nanganak sila ay healthy. At wala maging problema. Okay? So, yun. Importante po yun ay vitamins at lagi nating aalagaan ng maayos. At iisipin natin kung ano ang kabubuti nila para hindi sila makunan. Simpleng-simple lang po. Okay, Miss Grace? Dito na lang muna, Miss Grace, at sana may natutunan kayo. Even yung ating mga viewer, lalo na yung mga nagsisimulang mag-breed. Simple lang po yun. Sundin ninyo, malaki pong tulong yun. Okay po, dito na lang po muna. Again, isang magandang maulo na araw, Mr. Dogustel TV. Magandang magi sa atin, mga kamingming, at mga kadogo. Have a nice day sa atin lahat. Solid! Thank you for watching.